Ayun, what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan mga katunay, may panonoorin tayong video ngayon, no? Ito po, kay Kong Marcoleta. Ayan, nagsalita siya, no? Tungkol dito sa kamera. Kung ano-ano na yung pinaggagawa ng kamera ngayon na hindi natin naiintindihan. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Kong Marcoleta. Syempre, eto nakita natin to pag-usapan natin, no? Bigyan natin ng reaksyon mga katunay. Eto na. Pagka nilalaban natin ang katwiran, pag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away, baliktad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako, pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Ay, grabe naman. Pati ba naman yung hopya kinakain, kinukuha pa? O, di ba? Pagkain na lang ni Kong Marcoleta, kinukuha pa. At saka talaga si Kong Marcoleta talaga, no, mahirap talaga. Hindi talaga siya pa-extrahin dyan o pagsasalitain. Dahil alam naman natin kung sino-sino sa kanila yung mga magkakakampi. Alam naman natin kung kanino kumakampi si Kong Marcoleta. Kaya sigurado, hindi na para ilabas siya dyan o bigyan siya ng pagkakataong magsalita. 'Di ba? Kita mo naman, ultimo yung hopya nga lang na kinakain niya, 'di ba? Kinukuha pa nila na hindi naman dapat. Hopya na lang 'yon, ha? Pagkain na lang, pinagdadamot pa. Basta ikaw talaga, iskapanalig ka talaga ng mga Duterte o ni VP Sara, sigurado asahan mo na yung ganung mangyayari. 'Di ba? Katulad ng iba, na katulad ni Richard Gomez, 'di ba? Pinuri niya yung drug war ni FPRRD. O anong ginagawa nila kay Richard Gomez, 'di ba? Kung sino man ang mga congressman na kumampi, no, at makisimpatya sa mga Duterte, ay sigurado, 'di ba? Siguradong ipapasok nila sa banga. 'Di ba? Kaya kahit yung ibang congressman diyan hindi naman talaga solid na sa Quadcom talaga yung mga niyan eh. Meron ding mga Duterte diyan na congressman, kaso nga lang siguro hindi sila naglalakas loob na magsalita, 'di ba? Syempre, ikaw ba naman ang leader nyo doon si hey 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 ho ho ho. Ano pang magagawa nila ron, 'di ba? Tuloy natin 'to. Ganun po yung mga taong yun. Nung isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Oo. Mga ganito rin karami po, mas marami pa dito. Sabi ko sa kanila, magsusumbong din po ako sa inyo. Kasi, napagalaman ko pagka ang isang bata ay napanganak dito sa mundo, at ang nagpaluwal ay kumadrona o yung hilot, yung bata na yun, matalino pala. Oo. Alam niyo kung bakit? Aba? Totoo ba yung kasabihan na yun, Kong Marcoleta? Kapag pinanganak sa hilot, matalino? Aba. Kunin niyo yung mga kasama ko sa Quadcom. Napanganak lahat sila sa ospital. Kaya ako napanganak ako, hilot po. Dahil yun pala yun. Pinanganak pala sila sa ospital, kaya lahat sila puro ganon. Tapos si Kong Marcoleta naman, pinanganak sa hilot. Aba, dapat pala, mas maganda sa hilot na lang, no? Wala tayong magagawa Nagtutulong-tulong sila dyan. 'Di ba? Nagtutulong-tulong sila na ma-impeach si VP Sara dyan. 'Di ba? Si Castro nga 'di ba? Parang nawawala, parang siya, parang nagdadrama siya, parang mangiyak-ngiyak siya na kung tapos na yung hearing, kung tinatapos na yung hearing, parang talagang porsigido siya na gustong-gusto niya ituloy yung hearing kay VP Sara. Talagang silang Makabayan Black, gustong-gusto nila talaga na mawala sa pagiging Vice President si VP Sara. No, kasi kapag na-impeach si VP Sara, no, merong pagkakataon na syempre hindi na makakatakbo sa susunod si VP Sara. Pero si Joseph Estrada naman, 'di ba? Is na-impeach siya pero pwede pa rin siya tumakbo. 'Di ba? Merong ganon. Baka pwede. Pero tingin ko si VP Sara mahihirapan nilang i-impeach yan.
'Di ba? Mahihirapan nilang i-impeach si VP Sara. Dahil wala silang mga sapat na katibayan. Puro bintang lang yung ginagawa nila. 'Di ba? Kung sana ba sapat yung katibayan na pinapakita nila eh. Kung meron talaga silang pruweba, ang problema, si VP Sara yung nagpapakita ng pruweba na merong korap dyan. Wala tuloy akong sound effects na tawa. Di ba? Kayo na lang tumawa, mga katunay. Ayun, di ba? Kaya, mahihirapan sila na ma-impeach si VP Sara. Wala namang impeachable grounds kay VP Sara. Di ba? Ngayon, si Kung Marcoleta naman, no? Sinasabi nila na hindi mananalo yan. Para ang ginagawa nila is tinataboy nila si Kung Marcoleta. Yung pangalan ni Kung Marcoleta kasi, alam nila is malakas. Alam nila na may pag-asang manalo sa pagiging senador at may pag-asa pang maging number 1 sa pagiging senador. 'Di ba? Kasi nga sinusulong nila diyan yung ticket nila, yung slate nila na makapasok para kung sakasakali sa isang taon, makapag-ano sila ng impeachment. 'Di ba? Yun ang pag-asa nila eh. Paano sila makakaganon kung sakaling manalo si Kung Marcoleta at ang ibang senador ng mga Duterte? Mahirap lang ang buhay ko. Napanganak sa ospital, tingnan nyo, pumurol ang mga ulo. Oo. Sabi nila, magkaisa tayo. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Yung sinasabi nilang pagkakaisang ganon kung Marcoleta, hindi yun yung pagkakaisa ng kalahatan. Pagkakaisa sa kanila yun. Yung magkakasundo na kahit mayroong kang maling ginagawa is nagkakaisa kayo. Yun eh. 'Di ba? Kaya tablado ka doon kasi ikaw, tama yung ginagawa mo, diretso yung ginagawa mo, may katwiran ka. Yun ang ayaw nilang mangyari. 'Di ba? Kaya nga kawawa yung ibang congressman kung sakasakali na makakapasok sa susunod na eleksyon, yung mananalo, wala, parang magiging under pa rin sila ni Tubbs eh. 'Di ba? Sa tingin nyo ba, kung sakasakaling merong congressman, 'di ba, na makapasok sa kongreso at kaalyado ng mga Duterte o may paninindigan sa sarili, makaporma kaya siya? Paano siya makakaporma kung gigipitin naman siya? Alam nyo naman kung sino ang speaker dyan, kung sino yung humahawak ng pondo dyan. 'Di ba? Kung sakasakaling kalabanin nila yan si Tubbs, paano ngayon sila magkakapondo? 'Di ba? Kaya nga si Tubbs kung meron dapat matanggal niya, si Tubbs na lang eh. Anong pagkakaisa yun? Paano magkakaisa ang isang bansa? Hindi magkakaisa yan. Pagka ini-impeach mo ang Vice President? At hindi magkakaisa ang isang bansa hanggat maraming buhaya na lumalabas sa kanilang mga kuweba. 'Di ba? Kung sakasakaling maubos ang korap dito, maubos ang korap, mabawasan man, wag na yung maubos kasi napakahirap niyan. Kung sakasakaling mabawasan o magkaroon man sila ng konsensya sa sarili nila, baka sakaling magkaroon ng pagkakaisa. Magkakaroon tayo ng matinong gobyerno. Hypocrisy. Nagpapanggap. Nagbabalat kayo. Defined by the COA. Meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan kung talagang hindi kayo namumulitika? Tama. 400 offices ayaw niyong imbestigahan. Only the office of the Vice President. Tama yun. Maraming ahensya, pero ang Office of the Vice President lang ang inimbestigahan nila. Kaya lumalabas dito kung ano talaga ang hidden agenda nila. Talagang si VP Sara lang talaga ang napapag-initan nila sa lagay na yan. Kasi, kung hindi si VP Sara pinag-iinitan nila, dapat lahat ng ahensya na yan, iniimbestigahan nila. 'Di ba? Bakit nakatutok lang sila sa Office of the Vice President? Ito lang nagiging sagot dyan, paulit-ulit natin pinag-uusapan. Kasi si VP Sara ay nagiging tinik sa lalamunan nila. Nagiging number 1 si VP Sara sa mga survey. At ang trust rate ni VP Sara ay mataas. At pinagkakatiwalaan siya ng taong bayan. Yun yung kinatatakutan ng mga corruptables kapag nakabalik si VP Sara. Diba, kung halimbawa manalo siyang presidente, may Duterte na naman na maupo, syempre hindi na sila makakaporma. Syempre yung tatay, nakita naman natin, is talagang stricto.
hindi kinukonsente yung mali. Eh lalo na yung anak. Eh dito pa nga lang, di ba, nilabas na ni BP Sara yung mga tao na talagang involved sa mga kurap-kurap na yan, di ba? Sa mga kumukuha ng mga pondo. Talagang matapang niyang siniwalat. Kaya yun ang kinatatakot nila. Hindi sila makakaporma pala. So, kung mananalo si BP Sara, ibig sabihin nito, may pag-asa tayong magkaroon ng matinong gobyerno na matagal na nating pinapangarap. Yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po'y trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office mandated to audit and examine expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Ang sabi ko, bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Oo. Kayo naman, Commission on Audit, bakit nyo sinurrender ang inyong tungkulin? Meron pong problema dito, sabi ko. Kasi pinanghihimasukan nila eh. Natin ang saligang batas. Pinanghihimasukan nila yung COA eh. 'Di ba? Eh kasi nakita nila. Humanap sila ng ebidensya. Nakikita naman nila sinasabi ng COA na si BP Sara ay matino. Si BP Sara ay walang ginagawang masama. Inosente. O so ginagawa nila, gusto nila parang sila yung mag-take over diyan sa COA. Talagang gusto naman ilabas yung mga ano talaga ni BP Sara. Kahit naman may ilabas ang COA dyan, sigurado lalagyan nila ng mali yan. Parang hindi naman natin kilala yung mga congressman, di ba? What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako nagsasalita ng ganito, pinapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila, ang pinasasagot nila sa akin, yung mga magugulo. Guguluhin nila ako. Hindi sila makikipagdebate. Ang gagawin nila, manggugulo lang. Oo. Pagkatapos, papatayin nila yung aking mic. Kaya nga tama lang yan kung Marcoleta na wala ka sa ano, sa Kongreso, sa Senado ka na lang. Kasi sa Senado medyo matitino yung mga tao ron. Papatayin nila. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Yes. Napakamahal po ng kuryente. Totoo yan. Napakamahal ng presyo ng bilihin. Napakamahal pa rin ng tubig. Ganyan. Yes, totoo yan. Walang tumitingin dyan. Yes, brief na lang ang hindi nagmamahal ngayon. 'Di ba? Lahat nagmahal na. Yung inaasahan natin noong 2022, na kapag pumasok daw yung eleksyon, na ganyan, talagang pumasok ang eleksyon at may nanalo na, nandun yung pag-asa ng bayan, ngayon biglang nawala. Lahat naging malaking pagkakamali. Lahat mahal, lahat ng bilihin, lahat ng tao ngayon nahihirapan. Kawawa yung mga trabahador natin na maliliit ang mga sinusweldo, 'di ba? Kaya nga kung nagtataas sila ng mga bilihin nila, dapat is tinataasan din nila yung sweldo ng mga trabahador. Yun ang hindi nila ginagawa. Dinadaan nila sa ayuda. 'Di ba? Dinadaan nila sa ayuda. Imbis na magbigay sila ng trabaho para sa mga mamamayan, magbigay sila ng maraming trabaho. 'Di ba? Magtaasan nila ang sweldo. Siguro kahit papaano hindi gaano iindahin ng mga taong bayan yung nangyayari sa bansa natin ngayon. At saka asikasuhin nila. Yan ang daming problema ng Pilipinas ngayon. Pwede nilang asikasuhin yung mahal na bilihin. 'Di ba? Nagtataka na lang tayo, puro na lang Duterte. Kaya ito, parang pinupolitika na lang to. Politika to. 'Di ba? Pinupolitika na lang nila. Ang gusto lamang nilang gawin, mag-hearing ng mag-hearing sa Quadcom. Oo. Ang Quadcom, wala silang ibang subject matter, kundi i-prosecute ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. We're also notified by... Ayun, natating natunghayan ng video na nagbulayon kay Kong Marcoleta. Siyempre mga katunay, kayo anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box, no? At siyempre, dito muna tayo. Kasi hindi tayo nakapanik dun sa ano natin eh. Kaya medyo wala tayong mga sound effects. Ayun, comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.